Dito tayo sa baklang sumusubo ng buto. Tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga asta nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng persekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga, Ang bobo mo naman, Ari Roque. Paano sasandalan yung... Kulang daw sa karanasan ang House Prosecution Panel. Sabi ng baklang sumusubo ng ethics. Aray ko. Di ba? Sabi po ng baklang sumusubo ng ethics, kulang daw po sa karanasan. Paano naging kulang sa karanasan? Name it, De Lima, Jokno, Luistro, Attorney Kapunan. Ba gusto mo mayari ka ni Attorney Kapunan, kapunin ka, hayop kang bakla ka. Aray ko. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diba? Sabi ng nanay ko, hotdog, binili mo, putlong! Inaka, mahilig ka sa putlong, Ari Roque! Aray ko. Naka, mukha kang putlong! Aray ko. at siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay, wala talagang sapat na ebidensya? Hindi mabigat yung dala-dala nilang ebidensya, attorney? Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong. Hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman. No? At, almost 40 years ako no, maharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? Ayo, 40 years ka nang sumusubo ng ethics, tanga. Aray ko. Ha? 40 years ka nang sumusubo ng ethics, tanga. Aray ko. So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga asta nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng persekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Anak ng weting, paano si Sarah? Paano si Sarah? Hindi mo tinanong si Sarah kung paano niya dedepensahan to. Aray ko. Bobo talaga to eh. Bakit, Ari Roque? Ha? Ha? Baklang maton. Hindi mo ba tinanong si Sarah kung paano niya didepensahan to at ang defense team niya? Yun ang tanong. Ang kailangan sagutin. Anak ng weting, kahit simpleng house prosecutor, paano mo, ang dali mo ipagtanggol yung death threat, tanga. Aray ko. Bobo ka talaga, Ari Roque. Miski ako ordinaryong prosecutor. Anak ng weting, paano mo hindi mo maipapanalo yung death threat? Patayin mo si BBM. Sino pa bang maggagawa noon? Kita mo mukhang mukha niya? Oh, doon pa lang Taka. Aray ko. Hindi mo na kailangan ng matinding abogado doon. Bobo. Doon pa lang Kita-kita mo guilty na si Sarah Aray ko. Wala pa tayo sa confidential funds. Wala pa tayo sa suspicious na pagyaman. Oh. Ang dami pa. Wala pa tayo sa BIR. Diba? Kahit putyo-putyo prosecutor, kayang ipagtanggol yung grave threat. Baklang supa. Aray ko. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo?
Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga ano yan, sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong mga pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi sa maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara. Kita nyo? Ayan po ang propaganda nila ngayon, mga kababayan. Mahina daw po ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Mahina daw po. At wala daw pong kwenta. Ayan po ang propaganda pinapakalat nila. Dagdag pa natin nito, mga kababayan. Okay. Most likely po kasi, no, i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po, no, Yes. yun ang ating pong Opo. kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Kita nyo saan ka makakita? Saan ka makakita? Anong strategy yan? Yung SALN daw po before maging Vice President, hindi daw isasama. Alam nyo mga kababayan, okay lang po sana hindi sama kung galing po siya sa private. Pero galing po siyang mayor. Pero galing po siyang vice mayor. Diba? Automatic po. Bilang politiko, chechikin po yan ang history. Ang history po ng takbo ng perang dumadaloy na ginastos mo at pumasok sa'yo. Dahil galing po yan ng vice mayor, dahil galing po yan ng mayor, tapos naging vice president. Ganon din po si Corona. Ganon din po yung ombudsman. Ganon din po yung ombudsman. Chinek po yan. Ganon ba Rari Roque, ganito ba katalino yung depensang sinasabi mo? Ganito ba katalino yung sinasabi mong depensa? Hindi isasama yung SALN? Sinong niloko nyo? Aray ko. Aray ko. Pwede ba naman yan, mga kababayan? Sabi ni Powa, hindi daw isasama. O, diretso natin. Yes po, sir. Yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits. So I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. Okay.
So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Galing, di ba? Yan po ang depensa ni POA. Hindi daw po kailangan sama yung SALN ng vice mayor tsaka mayor. Bakit po ganon? Kasi po, doon pa lang po, tandaan po natin, nung vice mayor siya, nagnanakaw na po siya ng almost 700 million. Di ba? May pumasok po kay Sara nung vice mayor pa lang na tumataginting pong 700 million. Ha? I-share ko lang po mga kababayan, hindi ko po invento to mga kababayan. Ito po ay ayon saan? Ayon po ito sa 2007 to 2024. Ayan po, Ayan po, tumataginting na pera ang pumasok. Pakita ko lang po sa inyo Hindi po yan. Ito pong nasa Ito pong, ayan po. Ayan. AMLAC report. Ayan po dito po, 2009, may pumapasok na 704. Ayan po, 2009, Vice Mayor. 704 million. Aray ko. Vice Mayor pa lang po Paldo. Aray ko. Ayan. Yan po ang iniiwasan nila na maungkat ito. Ngayon, ayaw nila isama tong mga to hanggang 2022. Ayan, ayaw nila isama yan dahil dito po, ayan po, 2009, 2010, tignan nyo na naman po kung ilang milyon yan. Triple digits. Mga kababayan, triple digits po ang napag-alaman ng AMLAC dyan. Aray ko. Triple digits po yan mga kababayan. Ngayon, kung hindi po isasama yan, hindi po iimbisigahan niya, makakalusot si Sara sa pagdanakaw niya at pagkolekta niya ng gagaling sa mga Sami Uy. Aray ko. And mga kababayan, tignan niyo po kung ilang milyon ang dumadaloy sa pera nila Sara. Yan ang gustong iwasan ng mga depensa. Kasi ito, pag sinama to, uungkatin po yan. Pag sinama to, uungkatin yan saan nanggaling yung pera na yan. Ano nga naman sabihin niya kay Sami Uy? Aray ko. Yan po ang iniiwasan. Ngayon, hindi po pwede. Sabi ng prosecution, kasama po yan. Kasi nga, paano mo ma-check yung pattern, paano ma-check yung flow, kung magsisimula ka sa gitna. Simulan mo yan sa umpisa kung saan siya nagsimula, kung ano ang pinanggalingan niya, at yun nga ay Vice Mayor. Diba? Aray ko. Ayan AMLAC report po yan, Hindi mo maloloko yung tao. Tsaka, sabi ko nga sa inyo, kung wala kang tinatago, bakit gusto mong putulin yung SALN mo? Patay mo pakita lahat para malaman nilang hindi ka magnanakaw. Miski tayo po mga kababayan, ikaw inaakusahan ka. Pwede ka ba mag-request? 5 taong ka na doon. Pwede ba imbisigahan nyo yung pang 4th year ko na? Hindi po. Diba? Sige po, imbestigahan nyo ako. Simula nang pumasok ako sa trabaho ito kung may ginawa akong pagnanakaw. Diba ganun po ang sabi nyo? Oo. Kung pinagbibintangan ka mga kababayan sa trabaho mo, sige po, simula po na nag-umpisa ako sa trabaho ito. Palungkatin nyo ang records ko. Simula nang pumunta ako hindi, si Sara. Sige po, imbestigahan nyo ako. Nung presidente lang ako. Vice President lang ako. Aray ko.
Di ba? Pwede ba ganon? Bisiga mo kasi muna. Dagdag po natin to. Anong sabi po? Ito na lang po, isa pang propaganda. Sabi ni Salsal Panelo. Mahina ang ebidensya mo kasi mismong defense gagamitin yung sarili mong ebidensya laban sa'yo. No. Yun lang ang ibig sabihin nun. Una pong gusto malaman ng taong bayan, Attorney Sal, ano po Grabe talaga. Pag SMNI, the fake news channel talaga. Aray ko. Grabe po talaga, no? Pag SMNI talaga, the fake news channel. Matindi. SMNI na naman pala to. ba itong common marking na sinasabi nila sa pagdating sa pre-trial conference at yun namang sa issue ng nangungopia daw ng witnesses, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi dito? Unang-una, yung tinatawag na pre-marking, yung mga dokumento ng bawat panig, ay kailangan talagang markahan mo para pagdating sa trial, madaling matukoy kung anong dokumento ang gusto mong ilabas o gawing ebidensya. At nagkakaroon ng common marking kung parehong dokumento ang ebidensya ng dalawang panig. Kaya lang ang problema, gaya ng sinabi ng abogado ng defense, pareho nga ang dokumento nyo pero pag binuksan mo, kulang yung kanila. Kaya ayaw nilang pumayag na common. Kailangan iba yung markahan nila. Kung baga, kung exhibit 1 doon sa kabila, sa kanila man ibang exhibit. Di ba? Baka sa kanila exhibit 2 yun. O kaya sa kanila exhibit 1A. Para hindi magkalituhan. Kasi pag sinabi mong parehong marka, tapos iba naman pala yung kulang yung dokumento ng kabila, malulugi yung yung mas kompletong dokumento. Kaya tama yun, paghiwalayin na lang. At saka yung dahilan na madidili, hindi naman madidili, markaan lang yun Madali lang yung marka ng dokumento. At pagdating naman doon sa, ano yung pangalawang issue? Yung pangopia daw ng mga testigo, Attorney Sal. Ang ibig sabihin nila, yung testigo nila, yun din ang testigo ng kabila. May problema sila doon. Kasi, pag yung taga-usig, ang ebidensya mo ay yung mga testigong pipresenta mo, kukunin din ng defense, isa lang ang ibig sabihin nun, mahina ang ebidensya mo kasi Mali ka na naman, Salsal Panelo. Ibig sabihin nun, wala silang testigo na makakapagbali ng testimonya. Napaka-basic Aray ko. Bakit? Si Ramil Madriaga. Halimbawa, si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga din witness nila. Dapat kukuha sila ng isang makapagbabali ng statement ni Ramil Madriaga. Halimbawa, si Mercado, yung binigyan ng 50,000, dapat, kung talagang hindi siya binigyan, meron talagang titistigo na hindi nakatanggap si Mercado. Diba? Hindi nyo lang kasi, hindi kaya ng depensa na i-counter yon. So, ang gagawin nila, parang i-cross-examine lang nila. Aray ko. Wala. Ibig sabihin, hindi po nila kayang i-counter ang witness ng prosecutor. Kasi nga, wala silang pang-counter. Ang gagawin nila, parang i-cross-examine lang nila. Aray ko. Kasi paano mo maka-counter yun? Paano mo maka-counter si Mercado? Sino ang haharap against kay Mercado para pabulaanan po yung 50,000 na binigay ni Sara Duterte? Dapat kumuha sila doon sa DepEd nang magpapatunay na sinungaling si Mercado. Kaso wala silang makuha. Sinungaling yung isang lalaki na nagsabing nabigyan siya ng 50,000. Kaso wala silang makuha. Diba? Ngayon, si Karandang haharap.
dapat may magpatunay kayo na si Karandang sinungaling doon sa bank records na natagpuan niya sa joint bank account sa BPI. Kaso wala kayong makuha. Oh, so anong ginawa nyo? Ang ginawa nyo lang ng depensa is yun din ang witness nila. Yun din. Kasi nga, wala silang mahiharap na makapagbabangga sa mga witness ng prosecutor. Aray ko. Oo. Ayan, tama si Norbert. Oh, si Trillanes. Kukunin nyo. I-witness nyo rin. Parang cross-examine nyo rin. Kasi nga, wala po talagang makuwang testigo. Wala po talaga silang makuwang testigo. Paano ka kukuha ng testigo? Obvious na nagnakaw si Sarah. Aray ko. Diba? Paano ka po kukuha ng testigo kung obvious na nagnakaw si Sara Duterte? Paano mo papapasinungalingan yun? Ngayon, ang ginawa ng depensa is yung pinaka-safe na magagawa nila para kay Sara. Hindi na sila kumuha ng testigo, kukunin na lang nila yung mga testigo ng prosecutor, kaya nga nagreklamo yung prosecutor. Ano yan? Gaguan eh. Ano yan? Wala na kayong makuwang testigo sa inyo, kaya mga harbat na lang kayo ng testigo? Kasi, gano'n na talaga gagawin nila. Wala pong makuha eh, kasi nga, kung kukunin nila si Gina Acosta, mas delikado. Kung kukunin nila si Sulaika, mas delikado. Bakit po? Kung kukunin nilang witness si Gina Acosta, papasinungalingan ng confidential funds. Ang problema niyan, pag ginarap uli siya ng prosecutor, kakabahan uli yan at mahihimatay. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diba? Kaya nga, ang iniisip ni Sara ngayon, maging safe sa tamang tao. Diba? Ang pinaka-safe niya sa tamang tao, ay kunin na rin kunin na rin po, ang yung mga witness nila. Aray ko. Yun lang po yun eh. Yun lang po yun. Kasi pag ginarapan niya si Sulaika, iharap nila si Sulaika, witness. Sasabihin ni Sulaika, sinungaling si Mercado. Maaaring madali pa sila. Maaaring pag nagarap si Sulaika at si Mercado, maaaring si Sulaika mabisto dahil si Mercado ay nagsasabi ng totoo. Oh, yun eh. Pag si Gina Acosta, pag hinarap mo kay La Chica, maaaring bulbul pa ang mga dila nila. Kaya hindi nila provide na kunin ang mga OBP personnel. Dahil itong mga OBP personnel, alam mismo ni Sara na bobo din. Diba? Alam mismo ni Sara po, mga kababayan, na bobo din yung mga OBP personnel. Dahil nung tinanong yan sa hearing sa Congress, nagkanda utal-utal hanggang sa pinapatay ni Sara, tinakbo sa ospital. Aray ko. Kasi bobo sumagot eh. Bobo po sumagot. So doon pa lang, hindi na tinangka ng depensa na maging witness ang OBP personnel. Dahil nung sa Congress hearing pa lang, sinupalpal na po yan. Aray ko. Oh. So ang pinaka-safe na gagawin, ay manguha ng witness sa prosecutor. Parang gagawin po nilang cross-examination. Diba? Oh. Halimbawa, si Mercado, witness din nila Sara. Oh, sabihin lang, paano mo nasabing naman po, ma'am, na kinuhanan ka ng 50K, binigyan ka ng 50K?
Parang cross-examine ang gagawin nila. Sus mio. Aray ko.